Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 256, Sumiklab ang labanan. Boom boom boom. Sa sandaling ito, sa itaas ng Sunset Cloud Valley, ang mga eksperto mula sa Azura Palace ay mabangis pa ring umaatake sa defensive formation sa ibaba. Daan-daang mga maningning at malupit na kasanayan sa militar ang patuloy na binomba ito, na naging sanhi ng napakarilag na depensibong pormasayon upang maging mas napakarilag. Sunod-sunod na umalangaw ang mga pagsabog. Lahat ng tao sa loob ng circumference ng 100 milya ay malinaw na naririnig ang mga ito. Sa sandaling ito, hindi alintana kung ang mga miyembro ng Sunset Cloud Valley o ang Azura Hall, alam nilang lahat na nagsimula na ang tunay na labanan. Gayunpaman, kahit na ang mga pag-atake mula sa mga eksperto ng Azura Hall ay napakabangis, ang engranding defensive formation ng Sunset Cloud Valley ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawasak. Ito ay ganap na hindi pa rin nasira. Gayunpaman, sa kasiyahan ng karamihan, ang kakaibang puyo ng tubig ay pabagal at pabagal. Sa sandaling ito, si Xingju, Xiaolong, Yinghuang, at Old Fang ay nagpakawala na ng kanilang pinakamalakas na pag-atake. Sa sandaling tumigil ang puyo ng tubig, ilalabas nila ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Unti-unting damaloy ang oras. Ang bawat patak ay napakabagal para kay Xingju at sa iba pa. Gayunpaman, sa mabagal na oras na ito, ang mahiwagang pag-ikot sa loob ng defensive formation ay nagsimulang umikot ng mas mabagal at mas mabagal. Sa wakas, tuluyan na itong tumigil sa pag-ikot sa sandaling iyon. Kapangyarihan ng Starlight. Sinumpa ang Silver Ring. Ang kuko ng Stormy Heaven. Magsanay ng Tenryu Thrust. Sa sandaling tumigil ang Grand Defensive Formation ng Sunset Cloud Valley, apat na hindi maihahambing na malalakas na pag-atake ang sumabog patungo sa gitna ng Grand Defensive Formation. Ang kapangyarihan ng nakasisilaw na Starlight, ang Curse Light Silver Ring, ang umiikot na Gale Heaven's Coneil, at ang madilim na pula na Refined Tenryu Stab na parang isang mahabang sibat. Ang apat na pag-atake ay ang pinakamalakas na pag-atake ni Xingju at ng iba pang tatlo. Sa kanila, ang pinakamalakas na pag-atake ay walang iba kundi ang Silver Ring of Curse Light na pinakawalan ng War Emperor. Z, 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 Z. Ang liwanag ng bituin ay sumalubong sa hangin, ang liwanag ng sumpa ay kumikislap, isang unos, at ang Dragon Spike ay napunit sa kalangitan. Apat na malalakas na pag-atake ang nag-interweave sa isa't isa, at habang sila ay mabilis na bumababa, nagdulot pa sila ng maraming itim na marka na lumitaw sa espasyo sa kanilang paligid mula sa alitan. Ang mga itim na marka ay naglalabas ng nakakatalam na tunog na parang dagandong ng multo o mahinang alulong ng mapaghiganting espiritu. Ang marinig lamang ang tunog na ito ay magiging sanhi ng panginginig at panginginig ng isa. Boom boom. Kasunod ng nakakatakot na aura na ito, biglang damapo ang apat na pag-atake. Nang ang apat na pag-atake ay nakipag-ugnayan sa defensive formation, isang dagandong na tunog na umalangaw sa kalangitan ay nagsimulang kumalat. Kasabay nito, nagsimulang manginig ng husto ang defensive formation. Nanginginig din ang nakapalibot na mga bulubundukin ng Sunset Cloud Valley. Ang mga alon ng enerhiya ay dumaan sa pormasayon na parang nagngangalit na dragon. Sa sandaling ito, biglang natuklasan ni Xingju na isang maliit na bitak ang lumitaw sa marahas na mga alon ng enerhiya. Bukod dito, palaki ng palaki ang crack. Malapit nang gumuho ang formation. Lahat, ihanda ang inyong sarili. Sundin ang utos ko mamaya. Aalisin natin ang Sunset Cloud Valley sa isang iglap. Nang makita ito, biglang sumigaw si Xingju. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, lahat ng naruroon ay muling nagpakawalan ng kanilang pinakamalakas na pag-atake. Hinihintay lang nila ang utos ni Xingju bago magpakawalan ng nakakatakot na pag-atake na maaaring sirain ang Sunset Cloud Valley. Ina, anong nangyari? Hindi kaya nasira ang Sunset Light Grand Formation? Sa sandaling ito, malinaw na nakita ng mga tao mula sa Sunset Cloud Valley ang pagbabago sa Sunset Light Grand Formation sa itaas nila. Higit pa rito, malinaw din nilang naramdaman na ang kapangyarihan ng defensive formation ay gumuho. Ang pormasayon na itinayo ng isang War Emperor ay talagang nasira ng isang tao. Kalokohan. Ano nga bang paraan ang ginamit nila? Nang makita ang Sunset Light Grand Formation sa itaas nila na gumuguho, ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley ay mahigpit na kumunot ang noo. Ang kumpiyansa at kamahalan na ipinakita niya kanina ay hindi makikita. Sa sandaling ito, napalitan ito ng ekspresyon ng pagkabigla at hindi paniniwala. Hindi niya maisip na ang Sunset Light Grand Formation, na itinuring niyang trump card, ay talagang masisira ng isang tao. Valley Master, ano ang dapat nating gawin? Nakalusot sila sa Sunset Light Grand Formation. Nangangahulugan ito na sila ay nagtataglay ng lakas na higit pa sa atin. Hindi ba tayo napahamak ngayon? Sa sandaling ito, kumpara sa Valley Master ng Sunset Cloud Valley, ang mga workings ng Sunset Cloud Valley ay lahat ay may mga ekspresyon ng panik sa kanilang mga mukha. Ang bawat isa sa kanila ay kinakabahan sa sukdulan. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang manginig ng hindi sinasadya. Lumalabas na kahit ang workings ay mawawalan ng kontrol sa oras at espasyo bago mamatay. Ano ba ang kinakatakutan mo? Ito ay lamang na nawala namin ang aming mga hakbang sa pagtatanggol. Gayunpaman, buhay pa rin tayong lahat. Buhay pa rin kayong lahat. Nang makita ito, ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley ay biglang sumigaw ng paputok.
Ang kanyang paputok na sigaw ay naglalaman ng mapang-ipang lakas ng isang initial level War Emperor. Sa pagsabog nito sa pandinig ng lahat, tinakat sila nito hanggang sa puntong wala na silang lakas ng loob na magsalita. Lahat mula sa Sunset Cloud Valley, makinig. Maghanda na umalis sa lambak at lumaban. Nang makitang ang lahat ay pinigilan niya, muling nagsalita ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Oo, my lord. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, ang War Kings mula sa Sunset Cloud Valley ay sabay-sabay na tumugon. Matapos mapaalalahanan ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley, nabawi nila ang kanilang kailanawan. Sa sandaling ito, kung nais nilang mabuhay, maaari lamang silang lumaban ng buong lakas. Kaya, sa sandaling ito, ang kanilang moral ay napakataas. Lady Mother, nabuksan na ang Sunset Light Grand Formation. Sa sandaling ito, biglang natuklasan ni Ziyang Hong na ang defensive formation sa itaas nila, na ang sentro bilang panimulang punto, ay nagbukas ng puwang. Higit pa rito, lumalawak pa rin ang puwang na ito nang walang tigil. Sa sandaling iyon, ang mga tao mula sa Sunset Cloud Valley ay namangha nang matuklasan na mayroon talagang ilang daang War Kings na nakatayo sa hangin sa itaas ng Sunset Cloud Valley. Higit pa rito, ang makapangyarihang martial skills ay nai-condense na sa kanilang mga kamay. Atake. Kasabay nito, nakita rin ni Xingju at ng iba pa ang sitwasyon sa loob ng Sunset Cloud Valley. Nang makita ito, sumigaw si Xingju nang walang kaunting pag-aalinlangan. Buzz 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 buzz. Kasunod ng utos ni Xingju, ilang daang pag-atake, na sinamahan ng nakakatalon ng tainga, pantay na binaril patungo sa Sunset Cloud Valley. Ang kanilang lakas ay hindi mas mababa sa meteor shower na nasa harapan nila. Tanggapin ang hamon. Nang makita ang maraming pag-atake ng enerhiya na pumuno sa kalangitan, biglang sumigaw ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag at mabilis siyang bumaril patungo sa kalangitan. Swoosh 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 swoosh. Pagkatapos ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley, halos isang daang figure ang sunod-sunod na pumailan lang sa kalangitan at pumutok ng paputok patungo sa kalangitan. Kasabay nito, ang karamihan ng tao ay nagpakawalan ng maraming malalakas na pag-atake upang harangan ang mga papasok na pag-atake. Boom 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 boom. Gayunpaman, kahit na ito ang kaso, hindi pa rin nila nagawang harangan ang lahat ng mga pag-atake mula sa Azura Hall. Habang dumarating ang mga pag-atake, ang Sunset Cloud Valley, na wala ng proteksyon ng defensive formation, ay nilamon ng apoy at liwanag. Kasunod ng dumadagandong, maririnig ang mga panaghoy ng mga miyembro ng Sunset Cloud Valley at ang ingay ng pagguho ng mga gusali. Ang mga pag-atake mula sa War Kings ay hindi maliit na bagay. Ang mga pag-atake mula sa ilang daang War Kings ay mas nakakatakot. Sa isang iglap lang, ang napakalaking Sunset Cloud Valley ay naging isang kaparangan. 10,000 miyembro ng Sunset Cloud Valley ang napatay. Azura Hall, lahat kayo ay walang tigil na nananakot. Sa sandaling ito, ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley ay nakarating na sa kalangitan. Gayunpaman, nang matuklasan niya na ang kanyang Sunset Cloud Valley ay nagdusa ng malubhang pinsala, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto at siya ay umungal ng galit. Kasabay nito, iwinagayway niya ang kanyang manggas, at isang siksik na war chi ang lumabas na parang mga ulap. Boom, boom. Gayunpaman, nang malapit na siyang magpakawalan ng patayan sa mga tao mula sa Azura Hall, ang pag-atake na pinakawalan niya kanina ay biglang naharang sa himpapawid. Sa loob ng malakas na alon ng enerhiya, maraming kakaibang sinumpaang mga ilaw ang bahagyang nakikilala. Sunset Cloud Valley's Valley Master, ang kalaban mo ay ako. Matapos mawala ang energy ripple, nagpakita si Ying Huang sa Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Bilang War Emperor, alam ng Ying Huang kung gaano nakakatakot ang isang War Emperor. Kung hahayaan niya ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley na kumilos ng walang ingat, malamang na ang grupong ito ng mga eksperto ng Azura Hall ay papatayin ng kanyang mga kamay sa maikling panahon. Kaya, sa simula pa lang, nailok na niya ang kanyang target sa Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Ikaw ba yun, Ying Huang? Nang makita ang Ying Huang na lumitaw, ang Sunset Cloud Valley's Valley Master ay mahigpit na kumunot ang noo. Pagkatapos ng mahabang labanan, alam na ng Sunset Cloud Valley na ang War Emperor ng Azura Hall ay tinawag na Ying Huang. Dahil sa ang katunayan na ang Ying Huang ay sumali sa labanan mula pa sa simula, marami sa Sunset Cloud Valley's War Kings ay namatay na sa kanyang mga kamay. Ako talaga iyon. Nang makitang hindi nagmamadaling umatake ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley at sa halip ay tinanong siya, ang Ying Huang ay bahagyang napangiti. Tumiti si Ying Huang at pinagsalikop ang kanyang mga kamay, nagpapanggap na magalang. Mabuti. Ngayon, ang Valley Master na ito ang maghihiganti sa mga eksperto ng Sunset Cloud Valley na namatay. Mamatay. Nang makitang inamin ito ni Ying Huang, nagbago ng husto ang ekspresyon ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan ay gumalaw, at siya ay naging isang sinag ng liwanag habang siya ay paputok na bumaril patungo sa Ying Huang. Kasabay nito, kinuyom niya ang kanyang kanang kamay, at isang malalim na pulang ilaw ang bumungad sa kanyang kanang kamay. Sa huli, ito ay naging malalim na pulang espada na umiikot sa napakabilis na bilis. Kasabay nito, isang kapangyarihan na ilang daang beses na mas malakas kaysa sa Rising Dragon Soul Slaying Blade ni Xingju ang inilabas.
Ito ang Valley Guarding martial skill ng Sunset Cloud Valley, ang high rank Earth rank martial skill, Sunglow Sword. Hindi gaanong husay. Kahit na ang martial skill na pinakawalan ng Sunset Cloud Valley's Valley Master ay napakalakas, ang Ying Huang, na nagtataglay ng middle rank prized artifact, Cursed Light Silver Ring, ay hindi natakot kahit kaunti. Cursed Light Silver Ring. Bahagyang pinitik ni Ying Huang ang kanyang pulso, at ang Cursed Light Silver Ring, na kumikislap ng maraming kakaibang simbolo, ay pumutok ng paputok patungo sa Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Kasabay nito, iwinagayway ni Ying Huang ang kanyang manggas, at isang set ng pilak na baluti na may nakaukit na mga dragon at phoenix ay lumitaw sa kanyang katawan. Ang pilak na baluti ay kumikislap na may maningning na pilak na liwanag. Higit pa rito, nagbigay ito ng hindi masisirang pakiramdam. Ito ang isa pang middle rank prized artifact na niregalo sa kanya ni Xingju. Hindi lamang ang baluti na ito ay may kakayahang patasin ang depensa at bilis ng isang tao, ito rin ay may kakayahang patasin ang lakas ng isang tao. Sa proteksyon ng prized artifact na ito, ang lakas ng pakikipaglaban ng Ying Huang ay higit na nalampasan ng War Emperors ng parehong antas. Bang bang bang, bang bang bang, bang bang, boom, boom. Sa sandaling ito, ginagamit ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley ang Sunglow Sword sa kanyang kamay upang labanan ang Cursed Light Yellow attraction ng Ying Huang. Kahit na ang kanyang Sunglow Sword ay isang high rank Earth rank martial skill, hindi pa rin ito nagawang maneg laban sa Cursed Light Silver Ring na pinakawalan ni Ying Huang sa kanyang buong lakas. Lalo na pagkatapos isuot ni Ying Huang ang middle rank protective armor na iyon, na lubos na nagpapataas ng kanyang lakas, ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley ay tila nahihirapan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 257, Desperadong Labanan. Gusto mo bang supilan ako ng 2 treasure tools lang? Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng kalamangan sa lupain. Matapos ilabas ng Heroic Emperor ang 2 middle grade treasure tools, ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley ay mukhang medyo pilit. Kaagad pagkatapos, ipinadala niya ang Cursed Light Silver Ring ng Heroic Emperor na lumipad na may mabangis na pag-atake. Pagkatapos, gumawa siya ng kakaibang selyo gamit ang kaliwang kamay. Sabay taas ng Sunrise Sword sa kamay niya. Sunrise Power, sundin mo ang aking pamumuno. Kasunod ng sigaw ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley, ang Sunrise Grand Formation, na gumuho na, ay nagsimulang gumuho ng mas mabilis. Gayunpaman, sa parehong oras, ang mga sinag ng pagsikat ng araw ay nagsimulang tumaas mula sa loob nito. Pagkatapos, nagsimula silang mabilis na sumulong patungo sa Sunrise Sword sa kamay ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Buzz 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 buzz. Ang ilang mga sinag ng Sunrise Power na lumabas mula sa Grand Defensive Formation ay bumuhos lahat sa Sunrise Sword na binanggit ng Sunset Cloud Valley's Valley Master. Habang bumubuhos ang kapangyarihan ng pagsikat ng araw sa Sunrise Sword, ang walang katulad na malakas na Sunrise Sword ay nagsimulang sumikat ng mas maliwanag. Kasabay nito, ang enerhiyang nakapaloob sa loob nito ay nagsimula ring unti-unting tumaas. Nang ang Sunrise Power ng Sunrise Grand Formation ay ganap na pumasok sa Sunrise Sword, ang Sunrise Sword ay nagsimulang sumikat ng mas maliwanag. Ang enerhiya na ibinubuga ng Sunrise Sword ay higit na nalampasan ng Heroic Emperor's Cursed Light Silver Ring. Kalokohan. Nang makita ang Sunrise Sword sa kamay ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley, ang talas ng Heroic Emperor mula noon ay ganap na nawala. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang bumangon ng takot sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang Sunrise Sword ay talagang magagamit ang Sunrise Power ng Sunrise Grand Formation. Bagamat ang Sunrise Grand Formation ay ganap na gumuho, ang natitirang Sunrise Power sa loob nito ay napakalakas pa rin. Sa sandaling ito, ang Sunrise Sword na nakondense mula sa Sunrise Power ay higit na nalampasan ng Heroic Emperor's Cursed Light Silver Ring. Magiting na emperador, maghandang mamatay. Sa sandaling ito, ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley ay biglang iwinagayway ang Sunrise Sword sa kanyang kamay. Isang maliwanag at maningning na Sunrise Power ang bumaril patungo sa Heroic Emperor's Cursed Light Silver Ring na parang meteor. Klang. Nang ang lakas ng pagsikat ng araw ay umabot sa Cursed Light Silver Ring, isang malutong na tunog ang narinig. Pilit na inalis ang Cursed Light Silver Ring ng Heroic Emperor. Sa huli, ito ay sa Heroic Emperor. Freeze. Nang makita ito, lubos na nagbago ang ekspresyon ng Heroic Emperor. Mabilis niyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay at inipon ang kanyang kapangyarihan para i-activate ang Cursed Light Silver Ring. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Heroic Emperor, ang Cursed Light Silver Ring ay na-stabilize sa wakas. Buzz. Ngunit sa sandaling iyon, isa pang sinag ng liwanag ang bumaril patungo sa Heroic Emperor. Bukod dito, ang sinag ng liwanag na ito ay napakabilis. Sa pagharap sa sinag ng liwanag na ito, ang Heroic Emperor ay walang paraan upang makatakas. Dali-dali niyang inilagay ang Cursed Light Silver Ring sa harap niya. Kasabay nito, iniunat niya ang kanyang mga palad upang harangan ang malakas na pag-atake na ito. Bang! Ngunit gayunpaman, nang ang liwanag ay tumama sa Cursed Light Silver Ring, hindi napigilan ng Heroic Emperor ang kapangyarihan ng liwanag at agad na pinalipad. Nagawa lang niyang patatagin ang sarili matapos lumipad ng ilang libong metro. Sa sandaling ito, dahan-daang umagos ang isang bakas ng dugo mula sa sulok ng bibig ni Ying Huang.
Malinaw na ang Heroic Emperor, na hamarang sa pag-atake, ay nagdusa ng matinding pinsala. Kalokohan. Ang biglaang hindi inaasahang pangyayaring ito ay bumulaga rin sa lahat mula sa Azure Palace. Para naman kay Xingju, na may pinakamatalas na pandama sa kanyang kaluluwa, hindi niya maiwasang sumimangot. Ang Heroic Emperor at ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley ay mga mahalagang tao sa labanang ito. Kung hindi makayanan ng Heroic Emperor ang pag-atake, hindi sila makakatakas sa kalamidad na ito. Xingju, mabilis na gamitin ang iyong espiritual na kapangyarihan upang hanapin ang Sunset Cloud Valley para sa pangunahing formation core ng Sunset Light Grand Formation. Hanggat ang formation core ay nawasak, ang kapangyarihan ng Sunset Light na ginamit ng Sunset Cloud Valley's Valley Master ay ganap na mawawasak. Nang si Xingju ay nababalisa sa sitwasyong nasa harapan niya, isang boses ang biglang pumasok sa kanyang tenga. Ang taong nagpadala sa kanya ng voice transmission ay walang iba kundi si Xiaolong. Swoosh! Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, biglang natauhan si Xingju. Kaagad pagkatapos, gumalaw ang kanyang katawan at mabilis siyang lumipad patungo sa Sunset Cloud Valley. Kasabay nito, inipon niya ang kanyang soul power sa Sunset Cloud Valley para hanapin ang main formation core ng Sunset Cloud Valley. Sunset Light Sword, sky puno ng maraming kulay na liwanag. Gayunpaman, pagkatapos na dumaong ang Punishment Sword sa Sunset Cloud Valley, ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley ay biglang nagpalabas ng isang paputok na sigaw. Pagkatapos, isang malaking dami ng maraming kulay na liwanag ang bumungad mula sa Sunset Light Sword sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, pumutok ito ng paputok patungo sa Heroic Emperor. Habang bumubulusok ang maraming kulay na liwanag na pumawi sa langit at tumakip sa lupa, kinaladkad pa nito ang ilan sa mga War Kings sa paligid papunta dito. Sino mang War Kings na nakipag-ugnayan sa maraming kulay na liwanag ay agad na magluluwa ng isang subo ng dugo. Masasaktan sila ng husto at mawawalan ng kakayahang lumaban. Nakaharap sa napakaraming maraming kulay na liwanag, ang kutis ng Heroic Emperor ay naging kasing putla ng papel. Sobrang hirap na para sa kanya na harapin ang maraming kulay na liwanag kanina. Sa pagharap sa napakaraming nakakatakot na maraming kulay na liwanag, hindi inisip ng Heroic Emperor na mahaharangan niya ito. Gayunpaman, ang pinakawalang magawa ay maliban sa pagharang dito, wala nang ibang paraan para makatakas siya. Curse Light Silvery. Sa pagharap sa napakalakas na pag-atake, ang mukha ng Ying Emperor ay hindi napigil ang magpakita ng ekspresyon habang inihagis niya ang Curse Light Silver Ring sa kanyang kamay at bumaril ito patungo sa walang hangganang ningning na dumarating. Bang! Gayunpaman, nang ang Curse Light Silver Ring ay nakipag-ugnayan sa maraming kulay na liwanag, wala itong epekto dito. Sa halip, agad itong nilamon ng maraming kulay na liwanag. Ang higit na naging sanhi ng pagkataranta ng Heroic Emperor ay nawalan siya ng contact sa Curse Light Silver Ring. Reverse Scale Armor. Gayunpaman, nang maisip ng Heroic Emperor na siya ay mamamatay, isang madilim na pulang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Nang makita ng Hero Emperor kung sino iyon, lalo siyang nabigla. Si Xiaolong talaga. Xiaolong, delikado. Boom. Gayunpaman, sa oras na nag-react ang Heroic Emperor, ang malakas na maraming kulay na liwanag ay binomba na ang katawan ni Xiaolong. Habang kumakalat ang malupit na enerhiya, hindi na nakita ng Heroic Emperor ng malinaw ang figure ni Xiaolong. Maaari lamang siyang umasa sa baluti sa kanyang katawan upang harangan ang epekto ng enerhiya. Gayunpaman, nang mawala ang enerhiya, ang Hero Emperor ay nagulat nang makitang nandoon pa rin si Xiaolong. Isa pa, nakatayo pa rin siya sa parehong lugar. Talagang nagawang harangan ni Xiaolong ang pag-atake gamit ang lakas ng isang mataas na uri ng War King. Kahit na ang mababang uri ng War Emperor tulad ng Hero Emperor ay hindi ito nagawang harangan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang Heroic Emperor ay nabigla nang makitang may mali. Ang kasalukuyang Xiaolong ay medyo naiiba sa dati. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang layer ng dark red scales na kumikislap na may madilim na liwanag. Ang mga kaliskis na ito ay parang isang set ng armor na tumatakip sa kalahati ng katawan ni Xiaolong. Higit pa rito, ang defensive power na ibinubuga mula sa kanila ay mas mataas kaysa sa sandata ng Heroic Emperor. Higit pa rito, ang lakas ni Xiaolong ay lumampas sa antas ng isang mataas na antas ng War King. Bagamat hindi pa niya naaabot ang antas ng isang War Emperor, malapit na siya rito. Uchi. Sa sandaling ito, ang katawan ni Xiaolong ay biglang yumuko, at isang bibig ng dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig. Xiaolong, okay ka lang. Nang makita ito, ang Heroic Emperor ay nagmamadaling pumunta sa tabi ni Xiaolong at nagtanong ng may kaba. Ayos lang ako, hindi pa ako mamamatay. Umaasa ako sa pagsunog ng aking bloodline para ipatawag itong Dragon Scale Armor, ngunit hindi ito maaaring tumagal ng masyadong mahaba. Sana ay mabilis na masira ni Xingju ang core ng multicolored light array. Pinunasan ni Xiaolong ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at nagpaliwanag. Bloodline Ignition. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, mas nabigla ang Hero Emperor. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng Bloodline Ignition, naramdaman niya na ito ay isang paraan upang makakuha ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili. Nang maisip niya iyon, ang Heroic Emperor ay nagpahayag ng isang pagpapahayag ng paghanga. Si Xiaolong ay talagang handang isakripisyo ang kanyang sarili para iligtas ang kanyang buhay. Paanong hindi siya magagalaw?
Anong nangyayari sa demonic beast na ito? Nagagawa nitong harangan ng multicolored light array ko. Higit pa rito, ang kanyang lakas ay hindi pa umabot sa antas ng isang War Emperor. Sa sandaling iyon, ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley ay walang katapusang nabigla sa lakas na ipinakita ni Xiaolong. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng miraculous demonic beast sa Azure Palace. Hanggat ang isang miraculous demonic beast ay masipag na nagsasanay, ang mga tagumpay nito sa hinaharap ay hindi minamaliit. Gayunpaman, dahil nililigawan mo si kamatayan, tutulungan kita. Gayunpaman, pagkatapos maingat na sukatin ang Little Dragon, natuklasan ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley kung gaano ki-special ang Little Dragon. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang isang mabangis na ekspresyon sa mukha ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang braso, isa pang sinag ng liwanag ang bumaril kay Xiaolong at sa Heroic Emperor. Gayunpaman, ang sinag ng liwanag na ito ay hindi kasing takot ng nauna. Sa sandaling ito, ang Sunrise Light Sword sa kanyang kamay ay mas malabo kaysa dati. Tila limitado ang kapangyarihan ng liwanag ng pagsikat ng araw na ginamit niya. King Huang, magtulungan tayo para harapin ang babaeng ito. Hanggat maaari tayong kumapit hanggang sa masira ni Xingju ang pangunahing hanay ng mata, tingnan natin kung kaya pa niyang maging napakayabang. Gayunpaman, ang maliit na dragon ay hindi nagpakita ng takot sa harap ng liwanag. Tumalon ito pasulong at talagang bumaril papunta dito. Sige. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, naunawaan din ni Ying Huang ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Agad na tumaas ang kanyang moral. Sa isang paputok na sigaw, ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag na bumaril patungo sa pinuno ng lambak ng Sunset Cloud Valley. Boom, boom. Habang ang Heroic Emperor at Xiaolong ay nakikipaglaban sa Sunset Cloud Valley's Valley Master, nakarating na si Xingju sa Sunset Cloud Valley. Sa sandaling ito, ang War Kings ay matinding nakikipaglaban sa kalangitan. Kaya, nang dumating si Xingju sa Sunset Cloud Valley, lalo siyang naging hindi mapigilan. Kasabay ng paghahanap niya sa pangunahing array ay, walang tigil na nagpakawala si Xingju ng malalakas na pag-atake, na sinira ang Sunset Cloud Valley. Nahanap na rin kita sa wakas. Pagkatapos ng maingat na paghahanap, sa wakas ay natuklasan ni Xingju ang isang sinag ng liwanag na lumulubog sa ibaba ng isang plaza. Bagamat ang sinag ng liwanag ay lubhang malabo, hindi ito nakaligtas sa pagtuklas ng espiritual na lakas ni Xingju. Lakas ng Starlight. Matapos kumpirmahin na ang pangunahing array ay nasa ibaba ng plaza, nagmamadaling kinokontrol ni Xingju ang lakas ng liwanag ng bituin at sinimulang salakayin ito ng husto. Bang! Gayunpaman, matapos bambahin ng malakas na Starlight power ang plaza, laking gulat ni Xingju nang matuklasan na hindi man lang nasira ang plaza sa ibaba. Sa sandaling ito ay ganap na hindi nasira. What a hidden spirit formation! Nang makita iyon, nagmamadaling dumaong si Xingju sa plaza. Noon lamang niya natuklasan na mayroong isang lubhang malabo na spirit formation sa ibabaw ng plaza. Kahit na ang spirit formation ay hindi makikita sa mata, ito ay napakalakas. Ito rin ang spirit formation na hamarang sa aura ng maraming kulay na liwanag mula sa pangunahing array ay. Gayunpaman, kahit na ang spirit formation ay makapangyarihan, wala itong anumang defensive na halaga kay Xingju. Iyon ay dahil ang pinakabihasa ni Xingju ay ang pagsira sa spirit formations. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 258, Mahiwagang Anyo ng Buhay. Matapos matuklasan iyon, agad na kinuha ni Xingju ang Soul Devouring Token para basagin ang Spirit Formation sa plaza. Sa sandaling inalis ng Soul Devouring Token ang Spirit Formation, umalangaw ang mga dagandong mula sa plaza. Kasabay ng pag-alingaw ay nagsimula rin ang plaza sa marahas na panginginig. Pagkatapos, talagang tumaas ang isang gate ng Spirit Formation mula sa gitna ng plaza. Ang gate ng Spirit Formation na iyon ay medyo katulad ng tatlong gate ng Spirit Formation na lumitaw sa pagsusuri ng Imperial Wind Pavilion's main pavilion. Ngunit sa sandaling iyon, si Xingju ay walang oras para mag-isip ng husto. Tumalon pasulong ang kanyang katawan at humakbang papasok sa gate ng Spirit Formation. Nang mawala ang nagbibigkis na kapangyarihan, nakapasok na si Xingju sa isang maluwang na palasyo. Ang paligid ng palasyo ay gawa sa kumikinang at naaaninag na asul na mga bato. Ang mga asul na bato ay kumikislap na may kumikinang at naaaninag na ningning. Napakaganda nila. Sa halip na tawagin itong palasyo, mas mabuting tawagin itong natural na kuweba. Sa gitna ng palasyo ay isang malawak na lawa. Ang tubig ng lawa ay malalim na pula ang kulay. Bukod dito, mayroong isang layer ng mahinang liwanag na nananatili sa ibabaw ng lawa. Ang malalim na pulang tubig sa lawa ay sumasalamin sa isang napakalaking malalim na pulang disk sa mga asul na bato sa tuktok ng palasyo. Ito ay tulad ng isang makinang na araw na nakasabit sa itaas ng langit. At ang lawa na iyon ang pangunahing formation core ng Sunrise Formation. Matapos makapasok sa palasyo at matuklasan ang formation core, agad na ipinadala ni Xingju ang kanyang soul power sa lawa upang hanapin ang pinagmulan ng formation core. Talagang gumagalaw ito. Pagkatapos mag-imbestiga saglit, hindi napigilan ni Xingju ang pagkunot ng noo. Natuklasan niya na ang kapangyarihan ng pagsikat ng araw na nakaimbak sa Sunrise Formation ay mas katulad ng isang buhay na nilalang. Sa sandaling iyon, ito ay pabalik-balik sa formation core.
Bukod dito, ito ay gumagalaw sa napakabilis na bilis. Soul Armor. Matapos makita ang kapangyarihan ng pagsikat ng araw, agad na kinuha ni Xingju ang Soul Armor. Bagamat hindi masyadong naramdaman ni Xingju ang banta mula sa tubig ng lawa sa Formation Core, medyo kakaiba pa rin ito. Kaya, bilang pag-iingat, kinuha ni Xingju ang Soul Armor. Matapos ipatawag ang Spiritual Armor, ang figure ni Xingju ay naging isang sinag ng liwanag habang siya ay lumundag patungo sa core ng formation. Kasunod ng malalim na pulang splash, si Xingju ay nakarating na sa gitna ng formation. Huhuhuhuhuhu. Matapos makapasok sa formation core, napagtanto ni Xingju na ang formation core ay talagang isang ganap na kakaibang mundo. Hindi lamang ito napakalawak, ngunit ito rin ay masasabing napakalalim. Ang tanging nakikita lang ay ang patuloy na pagtaas ng mga bula at ang mabagal na pag-agos ng tubig. Higit pa rito, sa sandaling ito, naramdaman pa ni Xingju ang isang alon ng pressure sa formation core. Mula dito, matutukoy ni Xingju na ang malalim na pulang sangkap sa formation core ay tiyak na hindi ordinaryong tubig. Pweng! Sa sandaling ito, biglang natuklasan ni Xingju na isang maningning na liwanag ang biglang kumislap sa kailaliman ng formation core. Ang liwanag na iyon ay kumislap, ngunit si Xingju ay nakaramdam ng sobrang nakakatakot na kapangyarihan mula rito. Saan sa tingin mo pupunta? Nang makita ito, biglang ibinalik ni Xingju ang kanyang katawan, at tulad ng isang dragon na baha sa tubig, mabilis siyang lamusong patungo sa kailaliman ng formation core. Dahil kinumpirma na ni Xingju na ang bagay na dumaan ay ang susi sa formation core. Bagamat medyo may kaunting presyon ng tubig sa formation core, na may proteksyon ng spiritual armor, bilang karagdagan sa kapangyarihan ng Imperial Wind Technique, ang bilis ni Xingju ay napakabilis pa rin. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin nakita ni Xingju ang maningning na katawan ng liwanag na iyon. Gayunpaman, sa lakas ng kanyang kaluluwa, mahigpit na ikinulong ito ni Xingju. Sa makatuwid, hindi bulag na hinahabol ito ni Xingju. Masasabing nakasunod siya sa likuran. Habang lumalalim si Xingju, napagtanto ni Xingju na ang formation core ay tunay na napakalalim. Kahit ang bilis niya ay hindi niya pa rin maabot ang ibaba. Sa sandaling ito, muling hinangaan ni Xingju ang mga pamamaraan ng isang War Emperor. Hindi nakakagulat na sila ang pinakamataas na pag-iral ng kontinenteng ito, sila ay parang mga Diyos. Para sa kanya, ang ganitong paraan ay hindi bababa sa hindi maabot. Pweng! At sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Xingju na ang katawan ng liwanag ay talagang lumitaw, at sa sandaling ito, ang katawan ng liwanag ay talagang hindi gumagalaw. Nang makita ito, mas natuwa si Xingju. Agad niyang pinabilis ang kanyang bilis at sumugod sa katawan ng liwanag sa sobrang bilis. Swoosh 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 swoosh. Gayunpaman, nang malapit na ang pagpapatupad ng parusa, ang katawan ng liwanag ay biglang namimilipit ng marahas. Habang namimilipit ito, nagsimulang mahati ang katawan ng liwanag. Sa huli, nahati ito sa daan-daang katawan ng liwanag na bumaril sa iba't ibang direksyon sa napakabilis na bilis. Gusto mong umalis? Nang makita ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xingju, ngunit ang sulok ng kanyang bibig ay hindi sinasadyang tumaas sa isang mapanuksong ngiti. Kaagad pagkatapos, bigla niyang iniunat ang isang palad, at ang maitim na pulang war chi ay bumaril ng paputok. Pagkatapos nito, naging isang higanteng palad na mabangis na humawak sa isa sa mga magaan na katawan. Kahit na ang katawan ng liwanag ay gumamit ng napakalakas na pamamaraan ng pagbabalat kayo, hindi pa rin ito makatakas mula sa lock ng soul power ni Xingju. At ang nahawakan ni Xingju ay ang pangunahing katawan ng liwanag. GGGGG. Ngunit pagkatapos hawakan ni Xingju ang katawan ng liwanag, isang nakakatalom na tunog ang nagmula sa katawan ng liwanag. Sa sandaling ito, nabigla si Xingju nang mapagtanto na ang katawan ng liwanag ay talagang isang buhay na nilalang. At ang higit na ikinagulat ni Xingju ay dahil sa kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, hindi niya talaga ito matukoy dati. Ang gandang nilalang. Nang makita ito, nagmamadaling iningatan ni Xingju ang liwanag ng katawan. Noon lamang niya sa wakas nakita ang anyo ng katawan ng liwanag. Ito ay isang bagay na katulad ng isang gois. Ang katawan nito ay madilim na pula, at ang mga kaliskis nito ay mas nakakasilaw. Gayunpaman, kumpara sa isang gold piece, ang maliit na nilalang na ito sa kanyang harapan ay ilang beses na mas maganda. At ang labis na ikinagulat ni Xingju ay ang napakaliit na nilalang na nabubuhay ay talagang naglalaman ng napakaraming kapangyarihan ng liwanag. Alam ni Xingju na kung hindi nila hihiwalayin ang pagbuo ng liwanag, marahil ang kapangyarihan ng liwanag na nakapaloob sa maliit na nilalang na ito ay magiging mas nakakatakot. Maaaring ito ay nakakatakot na lampas ito sa imahinasyon ni Xingju. Ito ay dahil hindi alam ni Xingju kung ano ang magiging itsura ng isang napakalaking light formation kapag ito ay nakondense sa maliit na nilalang na ito. Buzz. Gayunpaman, sa sandaling iyon nang si Xingju ay namangha sa pagiging himala nitong buhay na nilalang, ang mga mata ng buhay na nilalang ay biglang naglabas ng dalawang sinag ng liwanag. Ang dalawang sinag ng liwanag na ito ay lubhang nakasisilaw. Kasabay ng pagsikat ng dalawang sinag ng liwanag kay Xingju, naramdaman ni Xingju na ang kanyang katawan ay namamanhid at walang lakas. Pumutok ang sakit mula sa kanyang mga mata. Ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang mga mata ay naging sanhi ng hindi sinasadyang pagsigaw ni Xingju. Sa sandaling ito, biglang gumalaw ang katawan ng buhay na nilalang.
Humiwalay ito sa pagpigil ng kanang kamay ni Xingju at pumasok sa katawan ni Xingju sa pamamagitan ng bibig ni Xingju. Dagandong. Sa sandaling ito, sa kalangitan sa itaas ng Sunset Cloud Valley, nagpapatuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng Azure Palace at ng mga eksperto ng Sunset Cloud Valley. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-asa sa napakalaking bentahe ng Azure Palace sa mga numero, ang Azure Palace ay nakakuha ng mataas na kamay. Gayunpaman, kahit na ito ang kaso, ang mga tao mula sa Azure Palace ay hindi nang ahas na magpahinga kahit kaunti. Iyon ay dahil, sa kalangitan, sa pinakamahalagang labanan, ang Azure Palace si Xinhuang at Xiaolong ay mahigpit na pinigilan. Boom! Isa pang sinag ng liwanag ang sumabog sa kalangitan. Habang kumakalat ang pulang-pula na sinag ng liwanag, dalawang figure ang biglang bumaril mula sa sinag ng liwanag. Pagkatapos, sumakay sila sa hanay ng bundok na nakapalibot sa Sunset Cloud Valley. Boom! Ang malakas na puwersa ay lumikha ng isang malalim na bunganga sa hanay ng bundok. Nang mawala ang usok at alikabok, lumitaw ang sobrang kahabag-habag na figure ni na Xiaolong at Yinhuang. Sa sandaling ito, ang dalawa sa kanila ay natatakpan ng mga sugat. Ang isang malaking halaga ng dugo ay damaloy mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Maging ang kanilang mga katawan ay nasa parehong estado. Higit pa rito, medyo nalaglag ang hindi maihahambing na matitigas na kaliskis ni Xiaolong. Sa sandaling ito, napakahina ng aura ni Xiaolong. Gayunpaman, kumpara kay Xiaolong, si Yinhuang ay hindi nasugatan. Maliwanag, hinarang ni Xiaolong ang karamihan sa mga pag-atake, na naging dahilan upang hindi siya makatanggap ng anumang nakamamatay na pinsala. Paano na, sa wakas hindi mo na kayang magtiis. Sa sandaling ito, ang espasyong malapit sa kanilang dalawa ay biglang kumandat. Pagkatapos, lumitaw ang figure ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Sa sandaling ito, hawak pa rin niya ang Sunset Light Sword sa kanyang kamay. Humph! Mapanghamak na asong babae. Malayo ka pa sa sapat. Pagkatapos lumitaw ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley, nagsimulang magmura ng malakas si Xiaolong. Well, hahayaan kitang maging matigas ang ulo. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Malamang, labis siyang naiinis sa kung paano siya tinawag ni Xiaolong na isang maldita na asong babae. Kaagad pagkatapos, mahigpit na hinawakan ng kanyang kanang kamay ang Sunset Light Sword sa kanyang kamay. Naghahanda siyang magbigay ng isang nakamamatay na suntok kina Xiaolong at Yinhuang. Sa sandaling ito, nang makita ni na Xiaolong at Yinhuang ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley na dahan-daang itinataas ang kanyang Sunset Light Sword, isang bakas ng takot ang hindi sinasadyang lumitaw sa kanilang mga puso. Sa kasalukuyan, naabot na ni Xiaolong ang kanyang limitasyon. Kung walang Xiaolong bilang mid shield, imposible para kay Yinhuang na harangin ang pag-ataking ito. Kaya, para sa kanilang dalawa, ang Sunset Light Sword ay parang isang side na umaani ng buhay. Maaari itong magpasya sa kanilang buhay at kamatayan. Buzz buzz buzz. Gayunpaman, pagkatapos na itinaas ang Sunset Light Sword, ang Sunset Light Sword na kumikislap na may maliwanag at maningning na liwanag ay agad na lumabo. Kasabay nito, ang kapangyarihang nakapaloob sa loob nito ay nagsimula ring mabilis na bumaba. Ito ay talagang bumalik sa isang antas kung saan hindi ito naglalaman ng kapangyarihan ng liwanag ng paglubog ng araw. Mukhang nagtagumpay si Xingju. Nang makita ito, isang excited na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xiaolong. Alam niya na ang biglaang hindi inaasahang pangyayaring ito ay tiyak na sanhi ni Xingju. Paano ito nangyari? Sa sandaling ito, kumpara sa pananabik ni na Xiaolong at Yinhuang, ang ekspresyon ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley ay nagbago ng malaki. Sa ngayon, ang dahilan kung bakit niya nagawang sugpuin sina Xiaolong at Yinhuang sa ganoong kalagayan ay dahil sa kapangyarihan ng liwanag ng paglubog ng araw na nakuha mula sa Sunset Light Sword. Ngayon na ang kapangyarihan ng liwanag ng paglubog ng araw ay ganap na nawala, nangangahulugan ito na nawalan siya ng kakayahang magpatuloy sa pagsupil sa kanyang mga kalaban. Ikaw na asong babae, tingnan natin kung ikaw o kami ang mamamatay. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Yinhuang. Sabay wave ng kanang braso niya. Ang malaperlas na silver hoop sa kanyang kamay ay pumutok ng paputok patungo sa Valley Master ng Sunset Cloud Valley habang naglalabas ng mga sinag ng curse light. Higit pa rito, sa sandaling ito, ang lakas ng curse light silver hoop ay talagang mas malakas kaysa dati. Tila totoong galit ang Yinhuang. Upang masugpo sa ganoong kalagayan ng isang babae at kailangan pang umasa kay Xiaolong bilang isang kalasag ng karne upang mapanatili ang kanyang buhay, sa wakas ay sumabog ang galit ng Yinhuang sa sandaling ito. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 259, Marangal na Kamatayan. Kalokohan. Sa pagharap sa biglaang pag-atake ng Yinhuang, ang ekspresyon ng pinuno ng lambak ng Sunset Cloud Valley ay lubos na nagbago. Nagmamadali niyang itinaas ang Sunglow Sword sa kanyang kamay upang harangan ang nakakatakot na pag-atake. Bang! Ang Curse Light Silver Ring ay bumangga muli sa Sunglow Sword. Sa pagkakataong ito, kasunod ng isang nakakatalon na pagsabog, ang Sunglow Sword ay nawala sa isang iglap, habang ang Curse Light Silver Ring ay walang awa na nabasag sa katawan ng pinuno ng lambak ng Sunset Cloud Valley. Sa sandaling nakipag-ugnayan ang Curse Light Silver Ring sa pinuno ng lambak ng Sunset Cloud Valley, nag-spray siya ng isang subo ng dugo. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay pumutok ng paputok na parang palaso.
Sa huli, nabangga niya ang isa sa mga taluktok ng bundok ng Sunset Cloud Valley. Ang malakas na puwersa ay naging sanhi ng pagyanig ng tuktok ng bundok. Kasabay nito, umulan ng napakaraming durog na bato at tumataas ang makapal na usok mula sa lahat ng direksyon. Ang biglaang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nakakuha ng atensyon ng mga eksperto ng Azura Hall at ng Sunset Cloud Valley. Sa sandaling ito, si Old Feng, Uncle Pan at ang iba pa na nag-aalala para sa Ying Huang at Xiaolong sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Old Feng. Nawala na ang momentum ng Sunset Cloud Valley. Lalaban pa rin ba kayong lahat? Bagamat determinado ang Azura Palace na lipulin ang lahat ng natitirang kapangyarihan ng Sunset Cloud Valley, bawat isa sa mga War Kings na ito ay isang pambihirang puwersa na dapat isaalang-ala. Kaya, umaasa pa rin si Old Feng na sila ay magpapasakop sa Azura Palace. Pagkatapos ng sigaw ni Old Feng, tumigil ang lahat sa kanilang pag-atake at bumalik sa kani-kanilang kampo. Sa sandaling ito, isang malinaw na kaibahan ang nabuo sa pagitan ng dalawang puwersa. Bagamat ang Azura Hall ay dumanas din ng ilang casualty, sila ay higit na mabuti kaysa sa Sunset Cloud Valley. Boom! Gayunpaman, sa sandaling ito, isang dagandong ang biglang tumunog mula sa taluktok ng bundok kung saan nahulog ang master ng lambak ng Sunset Cloud Valley. Habang bumagsak ang mga durog na bato, dahan-daang lumabas ang pinuno ng lambak ng Sunset Cloud Valley mula sa loob. Gayunpaman, ang dating mayabang at despotikong pinuno ng lambak ng Sunset Cloud Valley ay kasalukuyang nasa isang miserableng kalagayan. May malalim na sugat sa kanyang dibdib at sobrang hina ng kanyang aura. Lady Ina. Nang makita ito, si Ziyang Hong ay nagmamadaling ibinaba ang mga pakpak sa kanyang likod at dumating sa tuktok ng bundok upang suportahan ang kanyang ina, na nasa bingit ng pagbagsak. Hongir, okay lang ako. Nang makitang inaalalayan siya ni Ziyang Hong, ngumiti sa kanya ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Pagkatapos, talagang pinalaya niya ang sarili mula sa suporta ni Ziyang Hong at dahan-daang naglakad patungo sa gilid ng tuktok ng bundok. Ina. Nang makita ni Ziyang Hong ang ngiti sa mukha ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley, nagulat siya. Iyon ay dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang ina na nagpahayag ng isang magiliw na ngiti. Ying Huang, natalo ako. Pagkatapos maglakad ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley sa gilid ng tuktok ng bundok, kinausap niya ang Ying Huang sa kabilang bahagi ng tuktok ng bundok. Ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa. Matapos marinig ang sinabi ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley, hindi lang sina Ying Huang at Xiaolong, halos lahat ng naroroon ay nagulat. Ito ay totoo lalo na para sa mga eksperto mula sa Sunset Cloud Valley. Alam na alam nila kung gaano kalakas ang babaeng iyon. Kahit papaano, hindi pa nila nakitang ibababa ang kanyang ulo. Kaya, sa sandaling ito, mas lalo silang namangha sa kanyang mga salita. King Huang, nanalo ang iyong Azura Palace. Ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Gayunpaman, umaasa ako na maipapangako mo sa akin ng isang bagay. Sa sandaling ito, muling nagsalita ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Ano ito? Magsalita ka, bilang tugon, bahagyang kumunat ang noo ni Ying Huang at nagtanong. Sana maligtas mo ang mga tao sa aking Sunset Cloud Valley at sa aking anak na babae. Ang autoridad ng Sunset Cloud Valley ay nasa aking mga kamay. Desisyon kong maging kalaban ng Azura Palace. Sinusunod lamang nila ang aking utos. Sa wakas, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanila. Nang marinig ang tanong ni Ying Huang, dahan-daang sinabi ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Lord Valley Master. Matapos marinig ang sinabi ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley, unang nagulat ang mga eksperto mula sa Sunset Cloud Valley. Pagkatapos, lumitaw sa kanilang mga mukha ang masalimuot na pagpapahayag ng pasasalamat. Kailanman ay hindi nila inaasahan na ang Valley Master na ito, na noon pa man ay makapangyarihan, ay talagang magsusumamo para sa kanila. Napakabuti, ipinapangako ko sa iyo. Bilang tugon, ibinaling ni Ying Huang ang kanyang tingin kay Old Feng. Matapos makitang tumanggo si Old Feng, sumagot si Ying Huang sa malakas na boses. Matapos marinig ang mga salita ni Ying Huang, ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley ay hindi sinasadyang nagpahayag ng isang ngiti ng kaginhawahan. Swoosh! Sa isang pag-iisip, lumitaw ang kanyang napakalaking madilim na pulang pakpak. Pagkatapos noon, bigla niya itong pinalo, at ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley ay naging isang tuwid na linya habang siya ay pumailang lang sa kalangitan. Humph, gusto mo bang umalis? Bilang tugon, nagmamadaling tumayo si Xiaolong. Binalak niyang habulin ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Teka! Nang makitang si Xiaolong ay nagbabalak na umatake, ang Ying Huang ay nagmamadaling iniabot ang kanyang kamay upang pigilan siya. Higit pa rito, ipinahiwatig niya kay Xiaolong na huwag siyang habulin. Sa sandaling iyon, ang mga tingin ng karamihan ay nakalok sa Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Pinagmamasdan nila habang siya ay lumilipad ng pataas, palayo ng palayo. Sa huli, nawala siya sa maliwanag at maaraw na kalangitan. Honglong-longlong. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang biglang tumunog mula sa itaas sa kalangitan. Kasabay nito, ang isang lubhang nakakatakot na dark red energy ripple ay lumitaw sa kalangitan. Lumakas ang pulang ilaw.
Kahit na napakalayo nila, naramdaman pa rin ng mga tao ang nakakatakot na enerhiya mula sa Energy Ripple, pati na rin ang aura ng Sunset Cloud Valley's Valley Master. Puff! Panginoong Ina! Sa sandaling iyon, biglang lumuhad si Ziyang Hong sa lupa. Humarap siya sa langit at nagsimulang umiyak sa sakit. Hindi lang siya. Kahit na ang mga eksperto mula sa Sunset Cloud Valley ay hindi napigilan ang kanilang sarili na ibaba ang kanilang mga ulo. Bakas ang kalungkutan sa kanilang mga mukha. Iyon ay dahil, sa sandaling iyon, alam ng lahat na ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley ay nasira sa sarili. Buntong hininga. Nang makita ang energy ripple na bumabalot pa rin sa kalangitan, walang magawa ang Ying Huang na umiling. Gayunpaman, alam din ng Ying Huang na pinili ng Sunset Cloud Valley's Valley Master ang tamang paraan ng kamatayan. Hindi bababasa, ang kanyang kamatayan ay isang marangal na kamatayan. Higit pa rito, nag-iwan siya ng magandang impresyon sa puso ng mga eksperto mula sa Sunset Cloud Valley pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sa pamamagitan nito, ang kanyang anak na babae, si Ziyang Hong, ay maaaring mamuhay ng mas magandang buhay sa hinaharap. Wo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Xiaolong, na nasa tabi niya, ay biglang sumigaw sa sakit. Xiaolong, anong meron? Panginoong Lian Tian. Nang makita nila ang masakit na itsura ni Xiaolong, ang Ying Huang, Senior Feng, Uncle Pan at ang iba pa ay labis na naalarma. Agad silang sumugod sa gilid ni Xiaolong at nag-aalalang tinanong siya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tila nawalan ng katwiran si Xiaolong. Hindi niya lang nagawang sagutin ang karamihan. Sa halip, hinawakan niya ang ulo gamit ang dalawang kamay at napasigaw sa sakit. Higit pa rito, ang kanyang katawan ay nagsimulang dahan-daang lumiit. Lumiit ng paunti si Xiaolong. Sa huli, naging paslit pa talaga siya. Ang kanyang itsura ay eksaktong kapareho noong unang pinakawalan ni Xingju si Xiaolong. Pagkatapos lumiit ni Xiaolong, tuluyan na siyang nahimatay. Panginoong Lian. Nang makita iyon, agad na sumugod si Senior Feng sa gilid ni Xiaolong at sinimulang i-diagnose ang mga pinsala ni Xiaolong. Matapos suriin ang kasalukuyang sitwasyon ni Xiaolong, medyo lumuwag ng kaunti ang nakakunot na mga kilay ni Senior Feng. Senior Feng, maayos ba si Xiaolong? Nang makita iyon, nagmamadaling nagtanong si Ying Huang na may pag-aalala. Ang dahilan kung bakit napunta si Xiaolong sa ganoong estado ay dahil sa kanya. Kaya, sa sandaling iyon, si Senior Feng ang pinaka nag-aalala tungkol sa mga pinsala ni Xiaolong. Ganap na maayos ang katawan ni Lord Lian Tian. Gayunpaman, tila nawalan siya ng kapangyarihan. Nang marinig ang tanong ni Ying Huang, sumagot si Senior Feng na may pag-aalalang ekspresyon. Ano? Ang kapangyarihan ni Xiaolong. Matapos marinig ang mga salita ni Senior Feng, ang ekspresyon ng Ying Huang ay nagbago ng husto. Hindi lang siya, kundi halos lahat ng naroroon na nakakakilala kay Xiaolong ay hindi napigil ang sumimangot. Hindi nila maisip kung gaano kalaki ang dagok para sa isang mahiwagang hayop na tulad ni Xiaolong na mawalan ng kapangyarihan. Wo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, bahagyang nanginag ang katawan ni Xiaolong. Pagkatapos, dahan-daang bumukas ang mga mata niyang nakapikit. Panginoong Lian Tian. Xiaolong. Nang makitang nagising si Xiaolong, ang lahat ay nagmamadaling tumingin kay Xiaolong na may pag-aalala. Gayunpaman, tumingin kay Xiaolong sa harap nila, hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Hehe, sabi ko na nga ba huwag kayong mag-alala. Ito lang ang backlash mula sa reverse scale armor. After a period of time, natural na mababawi ang kapangyarihan at katawan ko. Nang imulat ni Xiaolong ang kanyang mga mata at makita ang nag-aalala at nag-aalalang mga tingin ng lahat, tumawa siya at dahan-daang nagpaliwanag. Matapos marinig ang malambing na boses ng maliit na dragon at makita ang kaibig-ibig nitong ngiti, lahat ay nakahinga ng maluwag. Nasaan si Xingju? Hindi pa rin siya lumalabas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, natuklasan ni Xiaolong na wala pa ring palatandaan ng Xingju sa gitna ng karamihan ng tao sa kalangitan. Kaagad, hindi niya napigil ang sumimangot. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, natauhan ang lahat. Kaagad pagkatapos, tumingin sila sa paligid na kinakabahan. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakita kay Xingju. Sa sandaling iyon, lahat ng naroroon ay hindi maiwasang magsimulang magpanik. Si Xingju ay ang Azura Palace Master. Higit pa rito, mayroon siyang napakahalagang posisyon sa kanilang mga puso. Noon, handa silang samahan si Xingju sa lugar na ito at itayo ang Azura Palace. Iyon ay para sa kapakanan ng pagtulong kay Xingju. Boom! Gayunpaman, nang ang lahat ay nagpanik sa kinaroroonan ni Xingju, isang napakalaking pagsabog ang biglang tumunog mula sa Sunset Cloud Valley. Si Xingju pala. Matapos tumunog ang pagsabog, ibinaling ng lahat ang kanilang mga tingin sa plaza sa loob ng Sunset Cloud Valley na puno ng alikabok. Higit pa rito, naramdaman na ni Senior Feng at ng iba pa ang aura ni Xingju. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang dagandong ang biglang tumunog mula sa Sunset Cloud Valley. Kasabay nito, ang alikabok na pumuno sa hangin ay agad na nagkalat ng isang napakalaking kapangyarihan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang figure ni Xingju sa harapan ng mga tao. Xingju, Lord Palace Master. Nang makita ng mga tao si Xingju, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Si Senior Feng at ang iba ay nagmamadaling tumalikod at nagsimulang mabilis na lumipad patungo sa Sunset Cloud Valley sa ibaba. Ang dahilan niyan ay dahil wala nang suot na damit si Xingju.
Ang kanyang katawan ay naging malalim na pula. Ang mga alon ng mataas na temperatura ay ibinubuga mula sa katawan ni Xingju, na nagdulot ng mga daloy ng puting singaw. Sa sandaling iyon, buong lakas na hinawakan ni Xingju ang kanyang dibdib. Isang napakasakit na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 260, Sun Spirit. Napahawak si Xingju sa kanyang dibdib gamit ang kanyang dalawang kamay habang siya ay napaungol sa sakit. Sa mismong sandaling ito, ang katawan ni Xingju ay nagtitiis sa pagpapahirap na dinala sa kanya ng misteryosong anyo ng buhay. Ang misteryosong anyo ng buhay ay namamalagi sa dibdib ni Xingju. Ang ibabaw ng katawan nito ay patuloy na naglalabas ng nakakatakot na maraming kulay na liwanag na enerhiya. Ang maraming kulay na liwanag na enerhiya ay tumagos sa bawat bahagi ng katawan ni Xingju, patuloy na umaatake sa chi ni Xingju at umaatake sa kaluluwa ni Xingju. Sa kabutihang palad, ang enerhiya ng kaluluwa ni Xingju ay napakalakas. Hindi lamang nito nagawang makayanan ang pag-atake ng maraming kulay na liwanag na enerhiya, pinrotektahan din nito ang chi ni Xingju. Gayunpaman, ang maraming kulay na liwanag na enerhiya na dumadaloy sa loob ng katawan ni Xingju ay nagdudulot pa rin ng matinding sakit kay Xingju. Xingju, anong nangyari sa'yo? Sa sandaling ito, nakarating na si Elder Fang at ang iba pa sa plaza. Nang makita nila si Xingju sa ganoong kalagayan, nagulat sila. Nagmamadaling lumapit si Elder Fang sa tabi ni Xingju, sinusubukang tulungang tumayo si Xingju, na nakaluhod sa lupa. Huwag mo siyang hawakan. Nang makita ni Xiaolong ang pagkilos ni Elder Fang, bigla siyang sumigaw mula sa mga bisig ni Yinhuang, huwag mo siyang hawakan. Gayunpaman, huli na ang mga salita ni Xiaolong. Sa sandaling ito, dumampi na ang mga palad ni Elder Fang sa katawan ni Xingju. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga palad sa katawan ni Xingju, isang puting usok ang tumaas mula sa mga palad ni Elder Fang. Kasabay nito, isang nag-aalab na amoy ang nagmula sa mga palad ni Elder Fang. Ano nangyayari? Matapos maramdaman ang pagbabagong ito, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Elder Fang. Sinisikap niyang tiisin ang sakit na nagmumula sa kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Xingju, na ang katawan ay namula. Puno ng pag-aalala ang mga mata niya. Hindi lamang si Senior Fang, lahat ng iba pa ay labis na nag-aalala. Si Senior Fang ay isang high-grade war king, at ang kanyang katawan ay umabot na sa punto ng pagiging hindi tinatablan ng apoy at tubig. Gayunpaman, bahagyang nahawakan ni Elder Fang ang katawan ni Xingju, at ang kanyang mga palad ay nasunog na sa ganitong estado. Anong uri ng temperatura ang katawan ni Xingju sa sandaling ito? Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay sapat na upang takutin ang lahat. Yinhuang, mabilis na patumbahin si Xingju. Sa oras na ito, dumating si Xiaolong sa tabi ni Xingju at sinabi sa Yinhuang na nasa likuran niya. Buzz. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, hindi nag-atubili ang Ying Emperor. Itinaas niya ang isang kamay at hinawakan si Xingju. Isang malakas na spatial pressure ang tumama sa ulo ni Xingju. Club alternasyon sa ilalim ng malakas na pag-atake ni Yinhuang, nanlaki ang mga mata ni Xingju. Pagkatapos, naramdaman niyang nagdilim ang paningin niya at agad siyang nawalan ng malay, bumagsak sa lupa. Mayroon bang ice type na artifact? Mabilis na gamitin ito upang balutin si Xingju. Sabi ni Xiaolong sa karamihan pagkatapos na patalsikan ng Ying Emperor si Xingju. Oo, matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, ang Leopard King ay nagmamadaling sumagot. Nagmamadaling sumagot ang Haring Lightning Leopard. Sabay taas ng kanang kamay at may lumipad na parang anteng-anteng na papel. Nang lumitaw ang anteng-anteng na ito, naglabas ng malamig na aura ang hangin sa paligid nito. Nang hawakan nito ang katawan ni Xingju, isang makapal na layer ng yelo ang agad na namuo sa katawan ni Xingju. Mahigpit itong pumulupot kay Xingju. Ito ang artifact na ibinigay ni Xingju sa Leopard King. Isa itong mid-grade artifact, ang Profound Ice Incantation. Ang kapangyarihan ng Profound Ice Incantation ay hindi dapat maliitin. Ang profound ice na nakapaloob dito ay sobrang lamig, at kapag itinapon sa isang lawa, ito ay agad na magyeyelong tubig. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Xingju ay pinahihirapan ng maraming kulay na liwanag. Sa makatuwid, nagawang maibsan ng profound ice incantation ang mga epekto ng maraming kulay na liwanag. Gulp gulp gulp. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga alon ng puting gas ay nagsimulang tumaas mula sa nagyelo na profound ice. Ang profound ice ay talagang natutunaw. Gayunpaman, ito ay natutunaw pa rin. Ang profound ice energy ng profound ice incantation ay walang katapusan. Sa makatuwid, kahit na ang profound ice ay patuloy na natutunaw, patuloy pa rin itong nagpapatigas sa ilalim ng kontrol ng Thunder Leopard King. Xiaolong, anong problema kay Xingju? Matapos sugpuin ang kalagayan ni Xingju, nagmamadaling tinanong ng Ying Emperor si Xiaolong. Masasabi niyang tila alam ni Xiaolong ang dahilan sa likod ng kasalukuyang kalagayan ni Xingju. Case. Kung hindi ako nagkakamali, ang katawan ni Xingju ay dapat na pumasok sa Rilingzi. Sabi ni Xiaolong na nakakunot ang noo. Rilingzi. Ano iyon? Pagkatapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, ang Ying Emperor at ang iba pa ay nagtanong na nalilito. Hindi pa nila narinig ang katagang iyon noon. Rilingzi, ipinanganak sa sinaunang panahon. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagtitipon ng sikat ng araw. Ito ay umiiral sa loob ng magma ng lupa.
Ito ay isang uri ng espiritual na nilalang. Hindi ko inaasahan na hindi pinatay ni Qiao Yu ang Rilingzi upang gamitin ang kapangyarihan nito. Sa halip, direktang ginamit niya ito para likhain itong multicolored grand formation. Dahan-daang paliwanag ni Xiaolong sa Ying Emperor. Sa sandaling ito, may bakas ng pag-aalala sa pagitan ng kanyang mga kilay. Qiao Yu, alam mo talaga ang pangalan ng unang Valley Master ng ating Sunset Cloud Valley. Sa sandaling ito, tinanong ni Ziyang Hong si Xiaolong na puno ng pagkabigla. Sa sandaling ito, nagpa siya na ang mga tao mula sa Sunset Cloud Valley na magpasakop sa Azure Palace. Si Ziyang Hong ay tiyak na kumakatawan sa mga tao mula sa Sunset Cloud Valley upang ipahayag ang kanilang katapatan kay Senior Fang at sa iba pa. Gayunpaman, pagkalapag niya, nagkataon na narinig niya ang mga salita ni Xiaolong. Hindi ko lang alam. Little girl, wala akong pakialam na sabihin ito sa iyo. Ang paraan para i-set up itong Sunset Cloud Grand Formation ng iyong Sunset Cloud Valley ay ang obra maestra ng unang Pavilion Master ng ating Yufeng Pavilion. Si Xiaolong ay naiinis na sumagot nang marinig ang tanong ni Ziyang Hong. Ang mga salita ni Xiaolong ay naging dahilan upang muling mabigla ang lahat ng naroroon. Tungkol naman kay Ziyang Hong, para siyang tinamaan ng kidlat. Agad siyang naging manhid. Sa hindi malamang dahilan, hindi siya naghinala na si Xiaolong ay nagsisinungaling kahit kaunti. Lord Lian Tian, kung ganoon, ano ang dapat naming gawin? Sa sandaling ito, nag-aalalang tanong ni Senior Fang. Sa sandaling ito, ang pinaka-inaalala ng matandang ito ay walang iba kundi ang kaligtasan ni Xingju. Ang Rilingzi na ito ay hindi maliit na bagay. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang multicolored grand formation ay nawasak at ang malaking halaga ng maraming kulay na kapangyarihan nito ay nawala, natatakot ako na ang Xingju ay naging isang tumpok ng abo. Sa ngayon, si Rilingzi ay naninirahan sa katawan ni Xingju. Hindi namin siya matutulungan. Ito ay nakasalalay lamang sa swerte ni Xingju, sagot ni Xiaolong na puno ng pag-aalala ang mukha nang marinig niya ang tanong ni Senior Fang. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, lahat ng may malapit na relasyon kay Xingju ay agad na nataranta. Lahat kayo ay hindi kailangang mag-alala ng labis. Ang maraming kulay na kapangyarihan na taglay ni Rilingzi ay labis na nagngangalit. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Xingju ay may kakaiba sa kanya, hindi siya makakatagal hanggang sa ngayon. Dahil nakakapit si Xingju hanggang ngayon, naniniwala ako na dapat mayroong isang bagay sa loob ng katawan ni Xingju na lumalaban sa kaagnasan ni Rilingzi. Bukod sa magma sa ilalim ng lupa, ang Rilingzi ay maaari lamang manirahan sa sikat ng araw. Hanggat ito ay umalis sa dalawang lugar na ito, ang buhay nito ay nasa panganib. Kaya naman sinasalakay ni Rilingzi si Xingju. Gusto nitong sakupin ang kaluluwa at katawan ni Xingju upang maipanganak muli. Hanggat makakapit si Xingju, hindi lamang mamamatay si Rilingzi, ngunit mananatili rin ang kapangyarihan nito sa katawan ni Xingju. Sa oras na iyon, maaaring ito ay isang magandang bagay. Mabilis na inaliw ni Xiaolong ang lahat nang makita niyang nag-aalala ang lahat. Gayunpaman, mas nag-aalala siya kay Xingju kaysa sa iba. Gaano ito katagal? Sa sandaling iyon, nag-aalalang tanong ni Senior Fang. Kasabay nito, itinoon ng lahat ang nag-aalalang mga tingin kay Xiaolong. Case. Hindi rin ako sigurado. Muling bamantong hininga si Xiaolong nang makita niya ang nag-aalalang mga tingin ng lahat. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, tumahimik ang lahat. Hindi nila alam kung kakayanin ni Xingju o hindi. Gayunpaman, sa kanilang mga puso, lubos silang umaasa na makakatagal si Xingju. Pagkatapos noon, gumawa si Senior Fang ng ilang simpleng pag-aayos para sa kasalukuyang sitwasyon. Sa huli, nagpa siya siyang iwanan ng Sunset Cloud Valley, at dalhin lamang ang Workings ng Sunset Cloud Valley sa Azure Palace. Matapos paalisan ni Ziyang Hong ang mga natitirang miyembro ng Sunset Cloud Valley, dinala ni Ying Huang at ng iba pa ang lahat ng mga eksperto at nagmadaling pumunta sa Soaring Tiger Hall. Gusto nilang suportahan sina Li Xiaohan, Su Linier at ang iba pa. Si Old Man Feng, Uncle Pan, ang Thunder Leopard King at Xiaolong ay hindi na natili sa Sunset Cloud Valley. Sa halip, dinala nila si Xingju at mabilis na tumakbo patungo sa Azure Palace. Dahil nasa ganoong kalagayan ang karwahe ni Xingju, kinailangan ni Old Man Feng na ipaalam sa senior ni Xingju, Old Man Kang, na makilala si Xingju. Pagkatapos ng lahat, alam ni Old Man Kang ang tungkol sa mga usapin ng Xingju clan. Kaya, naramdaman ni Old Man Feng na maaaring matulungan ni Old Man Kang si Xingju. Pagkatapos maglakbay araw at gabi, si Senior Feng at ang iba pa ay mabilis na bumalik sa Azure Palace. Gayunpaman, kung ano ang naging dahilan upang sila ay mawalan ng pag-asa ay kahit na ang karanasan at kaalamang Senior Feng na iyon ay walang kapangyarihan kapag kaharap ang kasalukuyang Xingju. Higit pa rito, pagkatapos ng napakaraming araw ng pagdurusa, bagamat humihinga pa si Xingju, ang kanyang katawan ay nasunog sa isang hindi matiis na kalagayan. Kahit ang gwapo niyang mukha ay medyo hindi makilala. Sa pagtingin sa kasalukuyang Xingju, naramdaman ng lahat na parang pinuputol ng mga kutsilyo ang kanilang mga puso. Lalo na nang wala silang kapangyarihang tumulong, lalo silang nakaramdam ng kirot sa puso. Gayunpaman, ang tanging magagawa nila ngayon ay maghintay at manalangin. Nanalangin sila na ang Rilingzi sa katawan ni Xingju ay mamatay sa lalong madaling panahon at si Xingju ay makapagtiyaga hanggang sa araw na iyon.
Sa sandaling ito, si Xingju ay nakahiga sa isang napakaluwang na palasyo. Maliban kay Xingju, binabantayan din siya ni Senior Feng, Senior Kang at Xiaolong. Ang tatlo sa kanila ay nagkaroon ng napakalalim na relasyon ni Xingju. Matapos ang ilang 10 araw na pagbabantay ng walang pahinga, naging haggard na silang tatlo. Gayunpaman, kahit na ganoon, nakatitig pa rin silang tatlo kay Xingju, na nakahiga sa malalim na yelo. Isa pa, may namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Klang-klang, klang-klang. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang malalim na pintuang bakal ng palasyo na pinatibay ng isang hadlang. Isang tunog ang biglang umalangaw. Matapos ang tunog ng malalim na pintuang bakal, silang tatlo ay may masalimuot at malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Senior Kang, nakikiusap ako. Pakiusap, gusto namin makita si Kuya Xingju. Nakikiusap ako, nakikiusap ako. Sa sandaling ito, umalangaw mula sa labas ang malumanay na boses ng dalawang babae. Ito ay sina Li Xiaohan at Su Linier, na tinalo ang Soaring Tiger Hall at nagbalik na matagumpay. Si Li Xiaohan at Su Linier ay bumalik ilang araw na ang nakalipas. Nang malaman nila ang nangyari kay Xingju, ang dalawang babaeng nagmamahal kay Xingju ay sumugod pa sa palasyo para makita si Xingju. Gayunpaman, dahil sa ang katunayan na ang kasalukuyang itsura ni Xingju ay masyadong trahedya, at naalam ni na Senior Kang at Senior Feng kung gaano kahalaga si Xingju sa kanilang dalawa, tumanggi silang makita silang dalawa. Natatakot sila na baka lalo pang madurog ang puso nilang dalawa kapag nakita nila ang itsura ni Xingju.